The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Light
for His goodness and His Tumawid at magpuri, lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay, sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon, binago niyang lubos. Kaya't ako'y nagpapasya, sumunod kay Jesus. Tumawid at magpuri, lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay, sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon, binago niyang lubos. Kaya't ako'y nagpapasya, sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay at magalak na sa Panginoon. Tumawid at magpuri, lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay, sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon, binago niyang lubos. Kaya't ako'y nagpapasya, sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Ano man ang iyong kalagayan, ito ay batid ng Diyos. Kamangha-mangha ang kanyang mga gawa. O kay buti mo, Panginoon. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon.
Good morning, Jesus. Good morning. morning, Lord. At sa ating mga kapatid na ngayon ay nandirito na sa ating worship center at ang mga kasama natin, nakabukas na ang kanilang mga cellphone, laptops nila, handa na sa pag-aaral ng salita ng Diyos para sa araw na ito. Magandang umaga po sa ating Panginoon, sa inyong lahat, Lord, sa ating mga kapatiran na nandirito. Good morning, good morning, good morning. Salamat sa Diyos sa isa na namang umaga na Kanyang ibinigay para sa ating lahat. Yes, Lord. Magandang umaga mga kapatid. Muli, ang ating pag-aaral ay magiging bahagi ng ating kalusugan ng ating spiritual at pangangatawan. Yes. Bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami muli sa mga biyayang tinanggap namin sa araw-araw at sa susunod pang mga araw. Pagpalain mo po ang oras na ito at manguna ka sa aming pag-aaral. Ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa amin ng kapangyarihan upang mabigyan ng kahulugan, ng mabuti ang iyong mga banal na salita na ibibigay namin sa umagang ito. We give you the glory, we give you the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon. Patuloy pa rin tayo sa pag-aaral ng ating kingdom living. Talakayin naman natin ang healing in the kingdom of God. Mahalaga yan. Kasi makikita natin dito sa mga Bible verses na ang ating Panginoong Jesucristo ay nandirito sa lupa, sa kanyang ministry. Ipinahayag niya ang tungkol sa kingdom of God at siya ay nagpagaling. So meaning to say, ang healing ay bahagi ng kingdom of God. Tatalakayin natin at narito ang ating Bible verse sa Matthew 4:23 to 24 at dito sa Luke 10 verses 1 and then verses 8 to 9. Basahin ko po mga kapatid, Matthew 4:23 to 24, Jesus heals the sick. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Basahin natin sa Tagalog mga kapatid, pangangaral at pagpapagaling ni Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. Mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya, at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Basahin naman natin sa Lucas 10:1 at saka sa 8:9. Sa English mga kapatid, after this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. When you enter a town and are welcome, eat what is offered to you, heal the sick who are there, and tell them, the kingdom of God has come near to you. Sa Tagalog mga kapatid, pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga-roon, malapit na sa inyo ang karyaan ng Diyos. Dito, tatalakayin natin ang healing sa Kingdom of God. No? Nasasaad sa ating binasa sa Matthew 23, talata 23 hanggang 24, na sa paglibot ni Jesus sa buong Galilea, ay siya ay nangaral at nagpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Take note of that word. So, nandiyan dyan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Dito rin sa Matthew 4:23 to 25 na ang ministeryo ni Jesus sa buong region ng Galilea. Siya at ang mga alagad ay naglalakbay sa iba't ibang lugar, nagtuturo si Jesus sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita sa lahat na malapit na ang kaharian ng langit.
Sinabi ni Mateo, ang mga pagpapagaling na ito ay likas na kasama ng gawain ni Jesus. Mga palatandaan ng pag-ibig, tenderness, awa, ang tunay na tandaan ng kaharian ng Diyos. Ang kagalingan o tinatawag nating healing ay mabuting kalusugan ay ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Na ang anak ng tao hindi naparito upang sirain ang buhay ng mga tao, ngunit upang iligtas sila, pagalingin at palakasin ang kanilang pananampalataya sa pag-ibig ng Ama. Kaya sa John 10:10, Jesus said, I have come that they may have life and have it to the full. I have come to give you fullness of life. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Kaya inilalarawan ng Matthew 4:23-25 na ang ministry ni Lord Jesus ay sa Galilee at itinatampok dito ang kanyang pagtuturo sa mga sinagoga, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos at pagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit. Kaya ito ay nagbigay ng katanyagan sa kanya sa buong Syria at ito naman ay umakit sa maraming tao na naghahanap ng pagpapagaling at kaginhawahan. Pagkatapos nito nga, pumili pa si Lord ng 72 at isinugo niya sila dalawa-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. At ang sabi niya, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. So, ang mensaheng ito ay nagbibigay ng diin sa pagiging madaliang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Meaning, kailangan na maihayag ang tungkol sa kaharian ng Diyos at ang kapangyarihan nito ng pagpapagaling bilang tanda ng pagdating nito. Ang pagpapagaling ng mga may sakit ay nakapaloob sa kaharian ng Diyos at ito ay narito na at aktibo sa pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya inihahanda ni Jesus yung 72 na kanyang disipulo upang bisitahin ang mga iba't ibang bayan at ihanda sila sa kanyang pagdating. At nang si Jesus ay dumating sa iba't ibang lugar, siya ay nag-perform ng maraming healing. Nagpagaling siya ng maraming mga maisakit at nagpalayas pa ng mga demonyo. Ang kaharian ng Diyos ay isang kaharian na kung saan ay ipinahayag ang kapangyarihan at sovereignty ng ating Panginoon. At particularly, makikita natin, narito ang salvation, ang kaligtasan at kapangyarihan ng pagpapagaling sa mga may sakit. At ang simula ng kaharian ng Diyos na tinatawag na pagpapasinayan nito ay dumating sa pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus Christ during the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. At isa pang tanda ng pagdating nito ay doon sa Pentecoste. At ang pagsilang ng simbahan na kung saan the church was established at ang banal na espiritu ay nanahan sa mga mananampalataya. Mababasa natin mga kapatid sa mga talata na the view of the kingdom is called now and not yet. Ibig sabihin, ang pananaw na ito ay nasa kaharian ay tinatawag na ngayon at hindi pa. Now and not yet. Ang kaharian ay pinasinayaan, ngunit hindi pa natupad, mga kapatid. Ang pagpapala ng kaharian sa ngayon, sa tekstong ito, ay pagpapagaling upang isama ang parehong pisikal na karamdaman at yaong dulot ng mga demonyo. Lucas 10:9 and Lucas 10:17. Ang kaharian ay hindi ganap na mahahayag hanggang sa bumalik si Jesus sa lupa upang mamahala. Makikita natin yan sa Revelation o Apocalypse, Kabanata 20 hanggang 22. Kasi ngayon ay nararanasan na natin at narito ang kaharian ng Diyos. Ngunit ang kaganapan nito ay sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo.
Bakit? Saan ba Saan nanggagaling nanggagaling? ang sakit? Oo. Bakit ba alam nyo, ito po ay tinatalakay natin ngayon sapagkat napakaraming tao ang may sakit. Kaya ngayon, marami ang tanong, nandito naman na ako bakit hindi ako gumagaling? Ito ay isang magandang pag-aaral mga kapatid at sundan natin ito sa ating mga susunod pang mga pag-aaral. Ito po ay bibigyan natin isang maganda at maayos na pag-aaral para maunawaan natin. So ma-encourage tayo at ma-deepen pa ang ating pagkaalam tungkol sa mga sakit. Kaya ito po ang tinatalakay naman natin ngayon. Healing in the kingdom of God. At saan nga ba galing ang sakit? Oo. Ano ang mga pinagmulan ng mga sakit ng tao, mga kapatid? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pinagmulan ng sakit? Mga katanungan yan. Palibhas ay nahulog sa kasalanan ng pagsuway ang tao, mga kapatid. Hinahatulan ng tao ang kanyang sarili sa karamdaman at pagdurusa. Bakit kanyo? Ang Diyos ay nagsilita kay Eva sa Genesis 3. Sa pagkakasakit ay manganganak ka. Ang mga sakit ay nauugnay, mga kapatid, sa kasalanan, pagdurusa at kamatayan. You know, because of sin, man dooms himself to illness and suffering. Ika nga, death comes to mankind. Ngunit, ang healing is a sign of the kingdom of God. Kaya yung mga pagpapagaling ni Lord Jesus, hindi lamang dahil sa habag, kasi nakita niya ang malaking pangailangan ng mga tao, kundi pati na rin ang makapangyarihang pagpapakita ng kaharian ng Diyos. Sa mga ginawang pagpapagaling ni Lord Jesus, siya ay nagpapahayag na dito sa kaharian ng Panginoon ay mayroong healing, mayroong restoration, mayroong wholeness. Kasi nakita niya ang mga tao, kawawa naman nahabag siya. So, he felt compassion. Nakita niya ang malaking pangangailangan ng mga tao. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagsusumikap na ihayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kasi totoo naman maraming mga tao, di ba, nagsasabi, ano ba naman tong buhay na ito? Wala bang ibang klase na buhay na pwede na ipabuhay? Parang hindi naman maganda, napakagulo naman. Merong mga taong maayos ang buhay, ngunit meron namang taong talagang nagugulumihanan at naguguluhan sa uri ng buhay nila. Ito ang mga taong nangangailangan ng presensya ng ating Panginoon. At dahil sa ginawang pagsusumikap, paghihirap at kamatayan ni Kristo, tayo ngayon ay mayroong bagong buhay na nakaugnay sa ating Panginoon at tayo ngayon ay dinala niya sa kanyang kaharian. At ngayon, ito na ngayon ang nangunguna sa ating buhay. At nakapaloob dito sa pangako ng Diyos na kapag kayo ay nandito sa kaharian ng ating Panginoon, mga kapatid, tayo po ay may kagalingan. Kaya, will ng Panginoon, si hangarin, heart's desire ng Diyos na tayo ay gumaling. Ang nais ng Diyos ay ma-restore tayong lahat sa isang magandang kalalagayan ng ating buhay. Sapagkat ang kasalanan ay hindi nagdadala sa atin ng maayos na uri ng buhay. Nais ng Diyos ay maibalik tayo sa magandang kalalagayan. Napansin ba natin si Adan at si Eva noong panahon? Wala naman tayong nabasang sila ay nagkaroon ng matitinding sakit, napakaganda ng kanilang kalalagayan. Kaya lang, nagkamali nga nagkasala siya. Kaya ang nais ng Diyos, makabalik tayo sa kanyang relasyon at matamasan natin ang mga hindi malirip at hindi masukat ng biyaya na hatid sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga dahil sa pagkakasala ni Adan at si Eva, nagkaroon ngayon ng sakit at eventually nagkaroon ng kamatayan. Kaya hangarin ng Diyos, nasa puso ng Diyos. Gusto niya tayong lahat gumaling. As a matter of fact, ayaw ni Lord na tayo nagkakasakit. Ang gusto ni Lord, healthy tayo all the time. Kaya yung Jeremiah 33 verse 6, sabi niya, Behold, I will bring to it health and healing, and I will heal them and reveal to them abundance of prosperity and security. Ngunit, pagagalingin ko silang muli, hahanguin ko sa kahirapan ang Juda at Israel at bibigyan sila ng kapayapaan at kasaganaan. Kaya ang pagpapagaling sa kaharian ng Diyos ay sumasaklaw both sa physical at sa spiritual na kagalingan. Na kapag tayo po ay mayroong ganitong klase ng kalalagayan,
lumapit tayo sa ating Panginoon at tayo ay kanyang bibigyan ng magandang uri ng kalusugan sa ating buhay. Kaya ang sabi nga ni Lord Jesus, sabihin mo sa mga tao, the kingdom of God is near. It means ang kaharian ng Diyos ay present sa ministry ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang mga pagtuturo, ito ang kanyang theme, ito ang kanyang inihahayag, at kanyang pinuprove sa mga tao ang tungkol sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling. Kaya yung ministry ni Lord Jesus is characterized by Healing, mga kapatid. Casting out demons, and of course, nabasa natin, and raising the dead, which serve as a visible sign of the kingdom of God, mga kapatid. At ang mga kapatid, in Christian theology, the kingdom of God and healing are intrinsically linked, mga kapatid, with Jesus' healing ministry, serving as a tangible demonstration of God, demonstration of God's reign, mga kapatid, and the restoration that comes with it, mga kapatid. Ang mga pagpapagaling ni Jesus ay tanda ng pagdating ng kaharian at ang pangako ng kapangyarihan ng Diyos na pagalingin ang pisikal at spiritual na karamdaman. Kaya habang ang Panginoong Jesucristo ay nandirito sa lupa, siya ay mayroong healing ministry. Makikita natin sa Mark 1:14-15. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang taktang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo, talikuran ng inyong mga kasalanan, paniwalaan ninyo ang magandang balita. Kaya nga si Lord Jesus pumunta sa iba't ibang lugar. Ito yung kanyang nais na maganap. Ang kanyang ministry, talagang ipinamalita niya ang tungkol sa kaharian ng ating Panginoon para maraming mga tao ang makaalam nito at maraming tao makabalik sa ating Panginoon. Diyos Ama sa langit. At matanggap nila ang mga pagpapala. Matanggap lalo na yung healing. No, let's face it, alam niyo talagang lahat yata ng tao, no, ay mayroong dinaramdam. Merong mga tao talagang blessed na blessed. Talagang wala silang karamdaman. Pero mas marami ang mayroong karamdaman. Kaya ito ngayon ang sabi ni Lord, itakil nyo naman yung healing in the kingdom of God para maalwan naman ang pagdurusa, paghihirap at yung sakit. No? Yung sakit at sakit. Yung tindi ng kirot na hatid ng karamdaman. Okay, kaya sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, pumunta kayo sa iba't ibang lugar, pamalitan niyo ang kaharian ng Diyos at pagkatapos pagalingin niyo siya. Kaya sa 1 Peter 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Okay. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Okay, purihin ang Panginoon. Sa Ebanghelyo ay marami po tayong mababasa na ang Diyos ay ang ating Diyos Ama, sa pamamagitan ni Hesukristo, siya po ay nagpagaling. At ito ay isang magandang balita, mga kapatid. Hanggang ngayon si Lord Jesus nagpapagaling, mga kapatid. Oo nga, talagang merong mga pagkakasakit, lingering illness naman. At iba't ibang uri talaga ang sakit. Hindi lang naman isa, hindi lang man lagdat at sipon lang yan. Iba't ibang uri. Ngunit meron tayong pag-asa, meron tayong hope. Na anuman yung mga karamdaman na yan, merong kagalingan yan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi lamang yan, yung pagpapagaling ni Lord Jesus, binigyan niya din ng authority yung kanyang mga disipulo na sila ay magpapagaling at yan po itatalakayin natin sa susunod nating pag-aaral. Kaya saan nag-umpisa ang healing ministry ni Lord Jesus? Saan nag-umpisa yung kanyang preaching, yung pagpapahayag ng banal na salita ng Panginoon? Saan ay nagpapagaling na din siya at the same time? Saan siya nagsimula? Sinimula niya ang kanyang ministeryo sa region ng Galilea. Oo. Nanirahan sa Capernaum at tinawag ang ilang disipulo na sumunod sa kanya. Kasama sa gawain ni Jesus sa Galilea ang paglalakbay sa iba't ibang lugar, mga kapatid, pagpapahayag ng mabuting balita
na malapit na ang kaharian ng langit at pagpapagaling ng lahat ng uri ng kapighatian. Oo. Ang pinakaunang ministeryo ni Jesus ay nananatiling nakatuon sa Galilea, kung saan siya naninirahan sa hilagang region ng Israel. Inimumungkahi ng mga scholar, mga kapatid, na mayroong 200 o higit pang mga nayon at bayan na matatagpuan sa region ng Galilea. Ang population ay maaaring higit sa 300,000 katao. 300,000. Aba, marami rin yun, ha? Oo. Kaya, maraming bayan ang may sariling sinagoga ng mga Hudyo. Ginamit sana ito bilang lokal na pagtitipon at sentro ng pagsamba bukod sa pangunahing templo sa Jerusalem. May mga ruins na ngayon ay nandoon ng mga sinagoga at natagpuan sa Israel at iba pang lugar sa sinaunang mundo na may malaking population ng Hudyo. Karaniwan na sa pagsamba sa sinagoga ay included ang pangangaral mula sa iba't ibang rabbi o mga teacher na buo na gustong magsalita. Kaya ito ay nagbigay kay Jesus at kay Pablo ng isang paraan upang ipakilala ang kanyang sarili at ang kanyang mensahe sa isang bagong komunidad. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglakbay sa iba't ibang dako. Ang mensahe ni Jesus kung saan man pumunta ay ang ebanghelyo ng kaharian. Ang ibig sabihin ng ebanghelyo ay mabuting balita o tinatawag nating good news. At ang mabuting balitang iyon ang dala ni Jesus mula sa langit patungo sa lupa, mga kapatid. kaya nga, our Lord Jesus Christ, hindi lang siya basta nag-preach. He verified His claim to be the Messiah. Kaya sa pamagitan ng kanyang mga pagkilos, sa kanyang mga ginagawang pagtuturo, sa kanyang preaching at sa kanyang pagpapagaling, ay kanyang ipinahayag na ako ang Messiah na mula sa langit. And what is the primary purpose ng ministry ng ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang ministry of healing? So habang nililibot ni Jesus sa ang Galilea, ipinahayag ang mabuting balita at pinahayag niya na malapit na ang kaharian ng Diyos. So you know, what it means is malapit na sa iyo. Sinasabi niya sa mga tao, malapit na. Kasi nandito na, malapit na. Hindi yung malapit na yung coming. Hindi, nandito na, malapit na. See, madali mo nang maaabot ang kaharian ng Diyos. Naririto na. And it is all because of Jesus Christ. Kasi nandirito na si Jesus. See, dala-dala niya ang kaharian ng Diyos. Kaya nga ipinamamalita niya. Ito na, malapit na. Hindi yan malayo. Narito na, malapit na. Yun kanyang ibig ipaalam sa mga tao. At sinasabi niya rito na mahalaga kasi na unawain ninyo, alamin ninyo ang tungkol sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya yung ginawa niya, nagpagaling siya. This is a proof, a sign na ang kaharian ng Diyos ay nagpapagaling. There is restoration and there is wholeness. At itong ang kanyang pagta-travel sa iba't ibang mga lugar, ina-announce niya ang magandang balita. See, ito ay kinasiyahan at maraming mga tao ang naging interesado at lumalapit ngayon sa ating Panginoon. And we have to take note. Jesus healed people out of compassion. Nakita niya kasi yung mga tao kaya nahabag siya sa kanilang mga paghihirap. At kaya yung kanyang mga pagpapagaling ay pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay nagpapahayag na mayroong isang bagong uri ng buhay. At yan ay ang buhay na nakapaloob sa kaharian ng Diyos. Malapit na, narito na, malapit na. So that was what Jesus was proclaiming. Kaya pinrove niya na ang kaharian ay nandirito na, malapit na, by healing the people. Kasi kuminsan kapag matindi lalo na ang mga pagkaramdaman na napakahirap, napakasakit, nararamdaman mo, and you're suffering so much for your sickness, parang feeling mo tuloy, merong mang Diyos, o ang layo naman ng Diyos, pagagalingin ba ako ng Diyos? Ito po ay isang pag-asa para sa ating lahat.
maging doon sa panahon ng Panginoong Hesukristo at ngayon din dito sa buhay natin ngayon. Ito po ay mabuting mensahe na sa kaharian ng Diyos, meron kagalingan. At ito naman ay totoo, no? Ang dami natin ngayon nasa renewal. Ang dami-dami natin ngayon dito sa charismatic renewal. Totoo naman to. Ang dami-daming sharings na mula nang sila ay dalhin ni Lord sa ganitong klase ng gawain. Gumaling. Hindi lamang physical healing. Nagkaroon ng spiritual healing. Nagkaroon ng healing pati sa kanilang kabuhayan. Healing sa kanilang pamilya. So many, yan po ay tatalakayin natin yan sa mga susunod nating mga pag-aaral, yung mga pagkilos ng Diyos tungkol sa pagpapagaling. Marami tayong sharings niyan eh. Actually, every Sunday, minsan maririnig mo yung sharing. Palaging mayroong mag-share tungkol sa healing. Totoo yan, kapatid. Kaya malaki ang pag-asa natin na tayo ay ibabalik ng Diyos sa mabuting kalusugan ng ating buhay. Ngayon, bakit nagpapagaling si Jesus? Why do Jesus heal? Bakit ginagawa niya ang lahat ng ito? So, unang-una, nagpapagaling si Kristo upang tuparin ang propesiya ng pagpapagaling sa pagbabayad sala. O yung Healing in the atonement, mga kapatid, no? Pagbabayad sala. Tunay na kanyang dinala ang ating mga dalamhati, mga kapatid, at dinala ang ating mga kalungkutan. Kaya Jesus was afflicted, si Jesus ay naghirap, siya ay nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng ating kasalanan ay nasa Kanya, sa Kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Sa Isaiah 53 verses 4 to 5. Kung paano ang kaligtasan para sa kaluluwa ay pagbabayad sala, ang pagpagaling para sa katawan ay matatagpuan din sa pagbabayad sala. Atonement, kasama sa pagbabayad sala, ang pagpapagaling para sa kaluluwa, isip at katawan. Body, soul, and spirit. Dahil sa mga latay na kinuha ni Jesus mula sa latigo ng sundalong Romano, maaari tayong magkaroon ng physical healing. Yes. Basahin natin itong Isaiah 53 verses 4 to 5. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala na nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at ang mga hampas na kanyang tinanggap. Okay, sa Matthew 8, verses 16 and 17 ay mababasa natin, pinalayas ni Lord Jesus ang mga espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita at pinagaling ang lahat ng may sakit upang matupad ang sinalita ng propeta Isaiah na nagsasabi, siya rin ang kumuha ng ating kahinaan at nagdala ng ating mga karamdaman. So it was prophesied that our Lord Jesus ay magpapagaling at siya ay naparito upang tuparin ang hulang yon, yung prophecy na yon. Kaya si Lord Jesus ay nagpagaling noon at magpasa hanggang ngayon. Kaya yung hulang yan ay natutupad pa rin magpasa hanggang ngayon. So ikalawa, Jesus heals to reveal His Father's glory. Sino pinagaling niya ang mga tao, ang mga karamihan ay nagtataka at sila ay nagsasabi, bakit itong mga pinagaling ni Jesus, yung mga pipi, nakapagsalita, yung mga pilay, nakakalakad, yung mga bulag, nakakakita. So dito makikita nito natin mga kapatid, ay ang gawaing ito ay nakapaloob sa kaharian ng ating Panginoon. At ang pagpapagaling na ginagawa ng Panginoong Hesukristo ay upang luwalhatiin ang Diyos Ama sa langit. At sa katunayan, ang lahat nga ng ginagawa ni Lord Jesus ay pagsunod sa panuntunan, pagsunod sa kagustuhan, panuntunan sa will ng Diyos Ama sa langit. Kaya kanya sinabi, sinugo ako ng aking Ama. Kaya kahanga-hanga ang aking Ama
Kaya lagi nga niya sinasabi, Father, Father, Father. Kasi makikita natin dito, He is such an obedient Son of God. At pagkatapos, kanyang magampanan ang pinagagawa at ang naisin ng Diyos Ama, si Jesus ay umakyat sa langit. At dumating naman ang banal na Espiritu na siyang humalili naman sa Kanya. At kung paano niluluwalhati ni Lord Jesus ang Ama, niluluwalhati naman ng banal na Espiritu sa ating Panginoong Jesus. Oo. Kaya nga napaka-importante nitong banal na Espiritu na pinadala ng ating Panginoong Hesukristo o ng Panginoong Diyos nang umakyat si Jesus sa langit. Patuloy na pinupuri ng Espiritu Santo si Jesus na sinasabi kung gaano siya kahanga-hanga, dakila at may kabutihan. Si Jesus at ang Ama ay isa. Habang nagpapagaling si Jesus, ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, si Jesus ay dapat magkaroon ng kaluwalhatian, karangalan at papuri para sa mga kamanghamanghang gawa na kanyang ginagawa. Kung mas tumitingin ka kay Jesus, mas makakakilos siya para sa iyo, mga kapatid. Ibig sabihin, fix your eyes on Jesus Christ at malalaman mo at makakakilos ka ng gusto sa iyong spiritual na buhay. Siya ang manggagamot. Kung pinupuri mo ang Panginoon at napagtanto na ang pagpapagaling ay kanyang gawain at ang mga tao ay walang kinalaman dito, He is always willing to heal you, mga kapatid. Yes, so manalangin lang tayo, mga kapatid. See, talagang prayer at prayer. At ano naman na napatunayan naman na natin na sa ating mga kakulangan, sa ating karamdaman, sa ating mga dinaramdam, manalangin lang tayo at gumagaling naman ang mga tao. Kaya nga sa 1:12:32, at kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao. Ibig sabihin, mga kapatid, we must decrease so that He can increase in us. Si Jesus ang dakila, ang makapangyarihan at kahanga-hanga, mga kapatid. At ang kapangyarihan ito'y dumating na upang palayain ka at ako, at ito'y naganap na napalaya na tayo mula sa kasalanan. Sa mga kamay ng Diyos, naroon ang pag-ibig upang iligtas ka, palayain ka, at itaas ka habang dinadala ka ng banal na Espiritu sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Nais ang Diyos na ihayag ang kanyang kaluwalhatian ngayon sa iyong buhay at sa iyong pinapastulan, mga kapatid. Kung mayroon mang panahon na kailangan ng mga tao na makita ang kaluwalhatian ng Panginoon, ngayon na. Ngayon na, mga kapatid. Si Jesus ay makapangyarihan at dakila. Walang kapangyarihan na makatatayo sa harap ng Panginoon. Siya ang dakilang manggagamot, the great healer. Siya ang dakila at sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay posible. All things are possible. Yes. Habang ipinapakita ni Jesus ang kanyang dakilang kaluwalhatian sa pamamagitan ng paggawa ng mga himala at pagpagaling sa mga may sakit, ang mga kaluluwa ay mailalapit sa Panginoon. Amen. Kaya nga in the early church, marami ang lumapit sa Diyos nang makita nila ang isang lalaking lumpo na gumaling. At libo-libo ang lumapit sa Diyos habang nakikita nila ang mga himalang ginawa ni Jesus. Amen. Kung ang Panginoong Hesukristo makikita natin sa ating mga pag-aaral, siya po ay nagtataglay ng kapangyarihan ng salvation. At salvation, hindi lamang yan na kaligtasan mula sa ating kasalanan, kundi pagpapagaling din ng ating mga karamdaman. Jesus is the only source of our salvation at nakapaloob din dito ang pagpapagaling ng anumang karamdaman na meron tayo. And why Jesus heals? Ikatlo, to prove His mission. Mahalaga yun. Kaya kailangan pa rin ng mga tao, alam nyo, ang patunay na si Kristo nga ay mula sa ating Diyos Ama. Meron kasing mga tao, naniniwala sila, pero marami rin din naman ang hindi naniniwala na si Jesus ang banal na anak ng Diyos na ipinanganak mula sa isang birhen. Kaya manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, mapanganib kapag hindi tayo naniniwala sa Diyos at sa mga ginagawa ng Diyos.
Kasi hindi po magandang kaisipan yun. Kasi ang maganda, maniwala tayo. Totoo naman talaga na mayroong Diyos eh. Kaya minsan inaalaw talaga ni Lord na magkaroon ng sakit ang isang tao. Tapos minsan napakatindi. At sa anong gagawin? Kadalasan kapag ka talagang mahirap na, no? Matindi na yung dinaramdam. Wala siya. Wala na siya magagawa. Magpipray na lang. Kaya inaalaw ng Diyos yan eh, para tayo bumalik sa Kanya. Minsan kailangan natin ng isang matinding karanasan sa buhay para tayo makapanumbalik sa Diyos. At inaalaw ng Diyos yan. Ginagamit ng Diyos ang pagkakasakit para manumbalik ang mga tao sa Kanya. Kaya mahalaga, paniwalaan natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Yung lahat yung ating napag-aaralan dito sa Biblia, ang mga pagkilos ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay naririto pa, tunay na siya nga ang anak ng Diyos na nagmula sa langit, ibinigay ng ating Diyos Ama para sa kaligtasan ng mga tao. Kaya yung John 10:37-38, Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyong maniwala sa akin. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Ama. Amen. Sinasabi ni Jesus sa mga nagdududa na maaari namang hindi sila maniwala na bilang anak ng Diyos, si Lord Jesus. Kasi kaya lang, nasa kanila na ngayon ang desisyon at pagdating ng panahon ay may karampatang mga pagpapala sa mga taong naniniwala at nananatili kay Lord at meron ding katapat ang hindi paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung mga ginawang pagpapagaling ni Lord Jesus, ito po ay pagpapahayag na siya ang tunay na anak ng Diyos at saka talagang merong Diyos. Ito ay pagpapahayag na meron talagang kaharian ng Diyos. Kaya ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay palayain, magdala ng freedom sa atin. Kasi yung pagkakasakit, alam niyo, bandage din yan mga kapatid eh. Kung saan kailangan at tayo ay makakakilos ng mahusay. Tayo ay makakagalaw ng maayos. Tayo ay makapaglilingkod sa ating Diyos na nasa mabuting kalagayan. It hinders us. Nakakabagal, nakakasagabal, so hindrance yan. Kaya hindi mabuti na mayroong mga ganitong mga pagkilos. Ngunit, inaalaw ng Diyos yan sa mga iba't ibang uri ng dahilan. May mga dahilan din yan. Kaya pag-aaralan din natin yan sa mga susunod nating pag-aaral, mga kapatid. Pero ang pinakapuntos dito is, ang Diyos nagpapagaling. Manalangin tayo sa Kanya. May mga dahilan lamang yan kung bakit naganap. Pero ang number one yan is, alam nyo, kasalanan. Death came into mankind. Yan ang sabi sa atin ng Biblia sa Genesis. Dahil sa pagkakasala ni Adan at ni Eva. Kung ang tao ay maniniwala lamang sa Diyos at tatanggapin ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan, malalaman niya ang isang napakaganda at napakasayang buhay na nakapailalim ka sa kaharian ng Diyos. Kung paanong nakita ng mga tao noong panahon ni Hesukristo ang kanyang gawa at hindi sila naniwala, maaring hanggang dito pa rin sa ating present situation. Alam niyo, meron din mga tao ayaw din nilang maniwala kay Lord Jesus. Kaya kapag nakakakita sila ng pagpapagaling, nabubuksan ang kanilang kaisipan. Kaya ito ay ginawa ni Lord Jesus. Kaya maski hanggang ngayon naman, nagpapagaling si Lord, manalangin lamang tayo. Pati nga mga pangangailangan natin, panggastos natin sa pagpapagaling natin, bibili tayo ng gamot, punta tayo sa doktor. Lahat naman niya, pinoprovide ni Lord Jesus para sa ating lahat mga kapatid. Kaya nga sa mga ospital, no, may mga templo, may mga maliliit na chapel. Oo, mananalangin, mananalangin ka talaga eh. Oo. Kasama talaga yung invoking the presence of God na magpagaling, no? Bakit nananalangin kapag ka merong sakit? Kasi alam nyo, deep there inside, alam natin kung sino ang talagang magpapagaling. Magpapagaling, si Lord. Kasi we are creators of God, di ba? Kaya nga kapag yung relo mo nasira, saan mo ba dadalhin? Di ba? Sa relohero. Pag yung sapatos mo nasira, saan mo dadalhin? Sa patero. Yung damit mo, pag nasira, saan mo dadalhin? Doon sa sastre.
Eh, yung katawan mo, pagka nagkaroon ng depression at nasira, kanino mo dadalhin? Eh, di sa Creator. O, kaya tayo nananalangin. You know, deep there inside, alam natin eh. Kasi siya ang lumika at pinaalam talaga ni Lord yan para sa atin na I alone, sabi niya, I alone can heal you. Alam niyo, mayroong mga huwad na propeta kung ano mga sinasabi, ha? Kaya mag-ingat tayo sa ating mga naririnig at huwag nating bigyang pansin ang kanilang mga sinasabi sa mga huwad daw na pagpapagaling ni Lord Jesus. Hindi po tama yan, mga kapatid. Karamihan may katapat na salapi kasi yan eh, yung mga nagpapagaling kuno. Oo, kung sa bagay. Okay. Kaya si Jesus Cristo, siya po ang banal na anak ng Diyos, ha? Naparito siya para tayo po ay palayain. Una, diyan sa kasalanan at tayo ay pagalingin. Kasi ang kasalanan talaga naghahatid ho yan ng maraming hindi maganda sa katawan natin eh. Oo, totoo naman yan eh. Hindi lahat ho natin namamalayan yung mga marami nating pagkakasakit. O tayo rin ho may gawa, mga kapatid. Sige lang ng sige. Diba? Kung anong gustong gawin sa katawan. Remember, ang katawan natin, templo ng banal na espiritu. See? May kasabihan nga eh. O sige, gawin mo kung anong gusto mo. Pagdating ng panahon, maniningil yan. Ay naman. Totoo nga. Pagka tumaas na yung edad natin, nasabi natin, ayan na, naglabasan na. Diba? Ito na yung resulta ng mga pinagagawa natin sa katawan natin nung tayo po ay bata pa. Kaya ngayon pala, mga kapatid, kayong mga kapatiran na nakikinig at bata pa, mag-ingat na ha. At lalong-lalo na tayo ngayon, nandito na sa kaharian ng ating Panginoon. You see, nandito na tayo, we have all the benefits that the kingdom of God is giving us. Tanggapin natin, ayusin natin ang ating buhay. At yung ika-apat, Jesus heals because of compassion. Si Jesus ay nagpapagaling dahil napakalaking habag sa mga naghihirap. Nakita niya ito, nakita niya sa sangkatauhan, kaya siya ay pinadala at nandito sa lupa, na bigyan ng kamatayan upang ipinadala siya dito at ipinako sa krus. Pinagkasundong tao sa Diyos, katawan at kaluluwa, mga kapatid. Kaya si Jesus ay nagtataglay ng habag na dahil sa habag na ito ay nakita niya na ang tao ay hindi magkakagaroon ng kagalingan kung patuloy na magkakasala at ang pagkakasalang ito ay magre-resulta sa physical death and of course sa physical na pagkakasakit dahil sa patuloy ng pagkakasala. At kung mananampalataya lamang ang tao, makikita natin na doon ang habag ng Diyos na pagalingin siya at magkagaroon ng kagalingan ng katawan at ang kaluluwa. Batay sa salita ng Diyos, ang pagpapagaling ay isang matibay na pagpapala na manggagaling sa Diyos, no? Oo. Kasi siya ang creator natin. Alam niyo, kapatid, ang Diyos hindi naman niya gusto na may sakit tayo eh. Alam mo kung bakit? Kasi hindi naman tayo makapaglingkod sa Diyos. Hindi natin magawa yung pinagagawa ng ating Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon, always in good health tayong lahat. Ito yung mga example ng mga pagpapagaling ni Lord Jesus. Itong leper, di ba? Nasa harapan ni Hesus Kristo. He wanted to be whole again. Gusto niya gumaling. Pinagaling siya ni Lord Jesus. No longer an outcast. No longer a leper. He is now a free man to come and to please Jesus Christ. First, he was crying. Umiiyak siya. Kapag dumadaan siya kasi nasabi niya, unclean, no? Ibig sabihin, lumayo kayo. I'm unclean, I am unclean. Marumi. Oo. Ngunit, nung makilala niya si Hesus Kristo. Nahabag si Lord Jesus, nakita siya. Kaya kapag nakikita ni Lord Jesus, yung mga taong nahihirapan, antig ang kanyang damdamin because Jesus is love. Kaya dito sa Jeremiah 30 verse 17, for I will restore health to you, and your wounds I will heal, declares the Lord, because they have called you an outcast. It is Zion for whom no one cares. Sabi ni Lord, babalik ko ang kalusugan mo, pagagalingin ang iyong
mga sugat. Kasi itong leper na to, di ba? He is considered an outcast. Kaya sabi sa kanya, marumi, na ayaw lumapit ng mga tao. At dito naman sa John 4:46 to 54. Sa 1:4, 46 hanggang 54, pinagaling ni Jesus ang royal official son. Isang official ng hari na ang anak na lalaki ay may sakit sa Capernaum na ay humiling kay Jesus na pumunta at pagalingin siya. Ngunit sa halip na pumunta sa Capernaum, sinabi ni Jesus sa opisyal na umuwi at ang kanyang anak ay mabubuhay. Naniwala ang opisyal na gumaling ang kanyang anak sa pamamagitan ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga gusto noon ng ating Panginoon na anuman ang iyong nararamdaman, humiling ka sa Diyos. Hiling mo sa Kanya ang kagalingan at iyon ay matatagpuan mo lamang sa Kanya, mga kapatid. Kaya hindi nabigo ang opisyal na ito at nakita niya na ang si Hesukristo ay tunay na the great healer. Okay, matatagpuan din natin sa Matthew 14, verse 14, na si Jesus ay nakakita ng malaking karamihan. Maraming mga tao, a great multitude, at nahabag siya sa kanila. At pinagaling niya ang kanilang mga sakit. Kaya ang mga tao ay lumapit kay Jesus, dinala yung kanilang mga may sakit. Nakita kasi nila si Lord Jesus nagpapagaling So, nakita din ni Lord, kalungos-lungos yung kanilang sitwasyon. Kaya nga siya ay nahabag. At ang ginawa ni Lord, because God is love, Jesus is love, at ang will niya ngayon ay magkaroon tayo ng kaayusan sa ating katawan, nagpagaling ang ating Panginoon. Dito naman sa Matthew 20:31 and verse 34, merong two blind men na tumawag kay Lord Jesus. They cried out to Him. Sabi niya, "Have mercy, O Lord, thou son of David. Maawa ka sa amin." Alam niyo ginawa ni Lord Jesus? He touched their eyes. And immediately, their eyes received sight. Alam niyo, pag nagpapagaling si Lord Jesus, ang saya-saya niya. Okay, kasi nagpapahayag siya ng pag-ibig. You know, when you give and send out love, you feel good. Kaya ang Panginoong Hesukristo, masaya siya kapag nagpapagaling siya. At nakikita niya ang mga tao, they become whole again. They are restored again. Ay nako, lumulukso ang puso ng Panginoon sa katuwaan sapagkat nagaganap ang isang mabuting gawain sa mga taong napakalaki ng mga pangangailangan. Lalo na to, hindi nakakakita at hindi lang yon, nakakita na yung kanilang human eye, nakakita pa yung kanilang spiritual eye, nakita nila si Jesus na siyang nagpapagaling ng mga nabubulagan. Kaya how marvelous! How great, how amazing is our Lord Jesus Christ. Kaya kapag pinag-aralan mo ang buhay ni Kristo, makikilala mo si Kristo. Basahin natin si Kristo sa salita ng ating Panginoon. Nakapaloob si Kristo sa ating Biblia. Kaya yung Biblia natin, salita ng Panginoon, napakahalaga sa buhay natin. At dito makikita natin yung pagpapagaling ni Lord Jesus. This is such a great act of kindness ng ating Panginoon. He is so honest in His heart. Talagang nandun yung kanyang marubdob na pagnanasa. Man kasi is torn because of sin. Sira ang tao because of kasalanan. And that is the very reason kung bakit bumaba ang Panginoong Hesukristo to bring us to wholeness. Kaya siya bumaba, nagdusa, namatay sa krus, para tayo ay buuhin uli at makabalik tayo, ma-restore yung ating relationship sa ating Diyos Ama. Kaya pag-aralan niyo si Lord, nakakatuwa mag-aral ng salita ng Diyos No, alam mo lahat tayo, maraming ginagawa araw-araw. But you know what? Take time. Find time to study the Bible, to study about our Lord Jesus Christ, to study everything about heaven, study about the kingdom of God. You will be amazed. Malala mo, ay ganito pala ang aking pananampalataya. Ay ganito pala ang nakapaloob sa aking pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo.
is so marvelous. Kasi alam lang natin, maraming mga tao, alam nila, ay si Jesus Christ namatay, kaya nga may Holy Week eh. Di ba, malapit na nga ang Holy Week eh. But there's so much more to learn, my dear people of God. Kaya let's always find time. Yes, marami tayong ginagawa araw-araw. Sino bang walang ginagawa? Lahat tayo. But we all have 24 hours a day. Kapatid, find time to study Jesus. You will love Him. He's so great and He is so wonderful to be loved, mga kapatid. Okay. Ang panlima, mga kapatid, Jesus Christ healed to destroy the works of the devil. Yes. Okay. Acts 10:38, ang mga pagpapagaling ni Jesus ay makapangyarihang mga pagpapakita ng kaharian ng pagdating ng Diyos. At ang otoridad ng Diyos sa karamdaman at karamdaman na nagpapahiwatig ng bukang liwayway ng isang bagong panahon ng kagalingan at kagalingan ng ating katawang lupa at kagalingan ng ating espiritu, mga kapatid. Kaya God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. Kaya pumunta siya sa mga iba't ibang lugar, pumunta siya sa mga iba't ibang doing lugar, good and healing all that were oppressed of the devil. No. Kaya almost every time na we look in on Jesus in the New Testament, he was healing someone in his way, always, no? Kahit saan siya pumunta. Pero bago siya mag-heal, no? Bago siya lumakad, nananalangin mo yan, muna siya sa Diyos Ama, no? So nandun talaga yung anointing ng Diyos Ama para sa kanya at lahat ng kanyang gagawin ay may makapangyarihan, no? Kaya tayo, bago tayo gumawa ng isang bagay, humihingi tayo ng patnubay sa ating Panginoong Hesukristo. Okay. You know, remember and take note na yung healing po ng ating Panginoon ay body, soul, and spirit. Ito po ay isang malawak na talakayin at pag-aaral at ito ay itutuloy natin. Kaya pinagaling ni Lord Jesus ang lahat ng uri ng karamdaman. You see, kasi marami po talaga tayong iba't ibang klase ng nagaganap sa ating katawan. Kaya tanggapin natin si Lord Jesus. Napakahalaga ni Lord Jesus sa buhay natin, mga kapatid. Tanging pangalan ni Jesus lamang ang ibinigay ng Diyos para sa ating kaligtasan. Huwag na tayo mag-alinlangan pa. Oh, yes, okay. May mga pagkakasakit. Manalangin tayo, mga kapatid. At ang Diyos naman ay maawain, mahabagin. At hindi naman niya tayo pababayaan na tayo po ay magdusa beyond our power to overcome. At nandiyan palagi ang ating Diyos, sinasamahan tayo, ang banal na Espiritu ay laging sumasa atin upang tayo po ay gabayan, tulungan. And remember, Christians are overcomer because Jesus has resurrected. At ang Panginoong Hesukristo ay tagumpay na. Kaya tayong mga mananampalataya ay tagumpay na rin. Kaya mga kapatid, sa susunod natin pag-aaral, ipagpapatuloy pa rin natin ito. Ay napakagandang pag-aaral ito, ha? Sige, sa susunod, pag-aralan natin, ituloy natin ito. Kunin na ninyo yung mga notebook ninyo, mga ballpens ninyo, at i-take down ninyo mga Bible verses na ating tinatalakay para inyo pong balikan sa inyong pag-aaral. And remember, Jesus heals, and it is His will to heal each and every one of us. Okay, in Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon. At para po sa mga may birthday, na batiin natin silang lahat. Sister Eileen Encarnacion, Sister Joanna Aguilar, Sister Lenny Diaz. Okay, April 25, 2025. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday, mga kapatid. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Media. May mga announcements tayo mga kapatid. We encourage. We encourage all of us to be a part of our church building dito sa ating Pulilan na Bulacan property, New Worship Center mga kapatid. At invited po ang lahat na dalawin natin ang ating YouTube channel na Compi Media. Bukod po sa mga original music natin, unti-unti din nating na-upload ngayon ang ating mga past episodes ng GMA, Bible Study, Fellowship, and at iba pa. Dahil starting July, magtatanggal na sa Facebook ng mga live stream natin na older than 30 days, mga kapatid. Remember, more than 30, mga older than 30 days, matatanggal na po yan. Kaya nga, if you can find someone to help, magpagawa din kayo ng YouTube account and subscribe at mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel na Compi Media. Amen. Purihin ang Panginoon. At para naman po sa ating repeat new song of the week, I Am a Child of God, composed by Sister Meredith Cruz. So maraming salamat sa ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. God bless everyone.
mercy to